Yun. So, yung gagawin natin is maglagay tayo ng post. Okay? Kasi pangit tingnan, walang post. So, maglagay tayo ng post. Um, Example, ito, ikakopy ko muna yung post ko ha, since akin naman to. The same naman yung ano, yung owner. So, kung i-copy mo na yung post ko. But, if may ginawa ka ng post before, pwede mong ilagay yon. Kung may draft ka na ng mga post or mga post mo na sa Facebook, yung sa Facebook note lang, pwede mong ilipat dito. Okay? So, punta man tayo sa menu. Kung gusto akong i-delete, wala na pala. Yan. I-check mo tong primary menu pala sa team location. Just to make sure na yun yung mag-a-appear. Okay, so click mo yung blog post kasi gagawa tayo ng post. Post ngayon. Blog post. Ito na. Yan, di ba by default, may parang hello world siya. So, i-delete natin to. Kasi ayoko makita yan. So, gawin natin is copy. So, add new. Yan. So, ito yung body or lagayan ng mga text. Yan. So, ang title, ayan, kung anong gusto mong title sa blog mo. So, kung hindi mo alam pa ano yung title na pwede sa blog mo, i-click mo yung Instant Headlines Copywriter. Tapos, maglagay ka lang ng keyword about prospect. Keyword like handle prospects. So, click mo yung generate. Di ba mag-generate siya ng parang title for you. So, pwede kang pumili dyan. Anything you want. Kung hindi ka sure kung ano yung title na ilagay mo, pwede mong ilagay yung instant headlines copywriter. Di ba? Ang galing. Galing niya talaga. So, yung gagawin naman natin is, kasi pwede kang mag-insert ng video and picture sa impact instrument. Okay? So, click mo yung add media. So, kung gusto mo mag-upload ng file from your computer, just click on select file. Pwede ka mag-upload ng image dyan. Kung gusto mo naman na video, yung video kasi na pwede mong i-insert dito is yung link. So, pwedeng link from YouTube, link from Vimeo, or link from Wistia. Yung mga lagayan ng mga videos, kumbaga. So, ito, example lang kasi ito nilagay ko na video kung paano ko to ginawa, ipapakita ko. Yung ika-copy mo, make sure na ika-copy mo is yung share. Sa share, click mo yung share, wag yung embed, okay? Share lang. Parang i-share mo lang yung video na to sa blog mo. Copy, yung share. Okay, copy. Then punta ka dito sa blog mo ulit and then paste. 'Di ba maglo-load na siya? Click insert post. Wait lang. Dito pala. 'Di ba? So, nag-copy na siya. And then, don't forget to put a call to action sa ano mo, sa blog mo. Ano yung gusto mong ipagawa sa mga visitors ng blog mo after they read or after they view the video sa blog mo. And click mo yung publish dito. So, pwede mong i-schedule yung publish actually. So, dito lang sa publish immediately or pwede mong i-schedule bukas, sa makalawa, or next day. Pwede. Pwede. Basta i-click mo itong publish and then itong edit. May edit dyan. Gusto kong i-publish na ngayon. So, click on publish. Tayo natin na yan. So, post published. So, i-view natin yung post ngayon. Ano yung itsura niya. Tingnan natin. Yun. So, di ba nag-view na siya? Yun. So, yung gagawin natin, kasi ito, yung parang may image, is yan yung tinawag na featured image.
Sa akin kasi, yung featured image is ito. Itong featured image ko. So, subukan muna natin na i-save to sa desktop ko. Papakita ko sa inyo paano to i-set up yung featured image para magkaroon ng image dyan sa blog mo. Okay? So, punta ka lang ulit doon sa blog post. Yan. Tapos, i-click mo tong set featured image. Tapos, again, select file. Maghanap ka lang ng image sa computer mo. Yan. Antayin mo mag-load. Ito, step-by-step tutorial na talaga to paano i-set up yung blog mo. So, kung gusto mong malaman paano i-set up yung blog mo from scratch, then you have to finish or complete this video para malaman mo step by step, especially kung kakasimula mo pa lang talaga sa blogging, wala ka pang idea or wala ka pang basic or knowledge about setting it up. Yan, so naglo-load na siya, i-click mo yung set featured image. Makikita mo yun siya dito sa preview. And then, i-click mo yung update. Tingnan natin later on kung ano yung mangyayari pag mag-save na siya. Okay? Yan. So, post updated. Tingnan natin ano yung magiging itsura niya. Okay. So, di ba nakita nyo? So, yan yung vlog mo. Maganda na siya tingnan. May, yan, may post ka na and then may widget ka na dito sa gilid. Okay? Recent post. Yan, nalagay mo na yung Facebook mo, Facebook FB like box. Yan siya. So, yung gagawin natin naman next is yung sa category. Kasi, yung may nagtanong kasi sa akin last time, kasi bakit naging uncategorized yung nilagay ko na post? Actually, may edit mo yan. Punta ka lang dito sa blog post and then categories. Pwede kang mag-create ng category mo. Kasi, kung yung post mo is about personality development, pwede mong ilagay personality development. Tapos, i-click mo yung add new. Kasi by default, naka-uncategorized talaga yan siya. Tapos, pwedeng, online marketing. Yan. Yan siya. So, gagawin natin, since naka-uncategorize yung post natin kanina, ilagay natin dito. So, edit lang natin ulit. Click on edit. And dito sa right side, di ba nakita nyo yung categories? I-uncheck mo lang yung uncategorized. Tapos, yan, piliin mo lang to, online marketing. Tapos, click mo yung update. Mapupunta na siya sa category na online marketing. So, di ba dito sa categories, yan, naka-uncategorize. Pag i-refresh natin yan siya, makikita mo na yung mga categories na nilagay mo or sinet up mo. Tayo natin mag-load para makita mo. Yan. Yan, di ba? May categories ka na online marketing. Ito yung ginawa mong post na wala na yung uncategorized. So, ganun lang siya kadali na maglagay ng category. Okay? So, yun guys, about setting up your blog using Impact Instrument. So, madali lang talaga siya compare dun sa other blogging platform na nagamit ko like blogger.com kasi nag-blogger din ako dati. And nasubukan ko din yung wordpress.org na pag-set up. So, medyo challenge yun sa akin yun. Kaya it took me like a month to set it up. Tapos, dito sa Impact Instrument is madali lang siya. Basta mag-take time ka lang na aralin muna or kung hindi mo naman alam saan pumunta, may question mark naman. I-move ko lang yung, yan, nasa taas pala ako. May question mark naman dito. May question mark dito sa lower right side. So, i-search mo lang yung create a menu for your blog. Paano mag-create ng menu? Yan, i-redirect ka doon.
'Di ba? May inline, kumbaga yung tawag dito is inline tutorial. So, under personalize, click menus, and then create menu, primary menu, save menu. Ganun lang siya. Yung pag-create ng menu, may step-by-step tutorial. Basta i-click mo yung question mark sa lower right side kung wala ka talagang idea kung paano gawin. Or pwede kang pumunta sa support page. Yung support page is help.impactinstrument.com. So, may tutorial din dyan about getting started. Yan, getting started, quick setup guide, how to choose and customize a theme, how to add menus, and how to publish your first blog post. Gaya ng ginawa natin ngayon. Okay, so yun siya guys. I hope na may natutunan ka about setting up your blog using Impact Instrument. Ipapakita ko ulit sa inyo. Yan siya, 'di ba? Nag-appear agad yung want to learn how to get yun. And by the way, sa Thrive Leads, kasi sa akin, if you notice, yung blog ko is may nagpa-pop up. 'Di ba? So, yung sinelect natin kanina is about widget lang kasi yun yung kasama sa outline ng tutorial natin today.